13 oras akong naghintay sa Naya. Tinawagan ko ang anak kong si Veronica ng 35 beses. Walang sumagot, ang hiya. Bilang haligi at ilaw ng tahanan, buong buhay ko silang pinaglingkuran. Pinaghirapan kong itayo ang aming negosyo. Lahat ng sakripisyo ko, binaliwala. Hindi nila alam. Narinig ko ang lahat. May lihim akong yaman, isang mana na nagkakahalaga ng 170 milyon. Akala nila, isang matanda lang akong walang pakialam. Pero may trump card ako. Babawiin ko ang aking dangal. At bibigyan ko sila ng leksyon tungkol sa respeto. Kung nakaranas ka rin ng pagtataksil, i-like at i-share. Kwentuhan mo ako, saan ka nanonood? Nang araw ng Pasko, sinabi ng aking anak na si Veronica, "Maghintay ka sa airport, Papa. Malapit na ako para sunduin ka." Ngunit naghintay ako ng mahigit 12 oras, tinawagan ko siya ng 35 beses at walang dumating. Sa halip na mainit na yakap, malamig na pagtataksil ang natanggap ko mula sa sarili kong dugo't laman na mas gusto ang mana kaysa sa kanyang ama. Nang makarating ako sa kanilang bahay sa pamamagitan ng taxi, nabigla ako sa aking nakita. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa mga komento. Ang mga paper bag ng regalo ay halos lumikha ng mga marka sa aking mga daliri habang bumababa ako ng eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, Naya sa Manila. Disyembre 25, 2:47 ng hapon, araw ng Pasko. Ang terminal ay puno ng mga pamilyang nagkakayakapan, mga batang nagsisisigaw sa tuwa, mga magkasintahang naghahalikan sa ilalim ng peking mistletoe na nakasabit sa mga karatula ng departure. Inayos ko ang bigat ng aking mga pakete, 6 na bag sa kabuuan. Bawat isa ay maingat na pinili sa loob ng mga linggo ng pagpaplano. Ang kahon ng alahas para kay Veronica ay naglalaman ng kwintas na esmeralda ng kanyang lola Margarita, ang paboritong piraso ni Margarita na iningatan ko lalo para sa sandaling ito. Para sa maliit na si Ella, ang manikang matagal na niyang pinapangarap na nabanggit niya sa aming huling video call. Ang cashmere scarf para kay Marco ay galing sa butik na gustong-gusto ni Margarita. Isang pamilya sa tabi ko ang nagtawanan ng isang paslit ang sumugod sa mga braso ng kanyang lolo. Pinaiikot siya ng matanda habang kinukuhanan ng litrato ng mga magulang. Bumilis ang tibok ng dibdib ko sa pag-asam. Hindi magtatagal, ako naman ang kasama ni Ella. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang numero ni Veronica. "Papa!" Ang kanyang boses ay narinig kong walang sigla, balisa. "Veronica, nandito na ako anak. Kararating lang. Ang flight ay maayos at..." "Ay oo, Papa, medyo late kami. Hintayin mo kami sa exit. Darating kami agad." May kakaiba sa kanyang tono na nagpatigil sa akin. Walang kagalakan, walang init, tanging obligasyon. "Ayos lang ba ang lahat?" Ang tunog mo ay, "Ayos lang ang lahat." Nagkakaproblema lang kami sa mga huling minuto ng kaguluhan sa Pasko. Alam mo naman, hindi ko alam kung paano iyon. Kami ni Margarita ay laging handa ng maaga para sa pagdating ng pamilya. 3 beses kaming umiikot sa airport pick-up lane kaysa hayaan ang isang tao na maghintay. "Dadalhin ko na ba ang mga bagahe sa baggage claim o gusto ninyo akong..." "Papa, kailangan ko na talagang umalis. Maghintay ka lang sa mga exit door. Aayusin na lang namin pagdating namin." Putol na ang linya. Tinitigan ko ang aking telepono sandali. Sa paligid ko, patuloy ang masayang muling pagsasama-sama ng mga pamilya. Isang babaeng kasing edad ko ang niyakap ang kanyang anak nang mahigpit na akala ko ay mababali ang mga buto nito. Hindi naman siya nagreklamo. Umugong ang baggage carousel. Kinuha ko ang aking maleta at inihila ang lahat patungo sa mga exit door. Ang mga paper bag ng regalo ay umindayog sa aking mga binti sa bawat hakbang. Sa labas, bumagsak ang niyebe sa maliliit na butil na tinakpan ang mga pick-up lane ng malinis na puti. Nakahanap ako ng lugar malapit sa mga automatikong pinto kung saan karaniwang nagtitipon ang mga pamilya. Iba pang mga manlalakbay ang dumaan sa akin patungo sa mga naghihintay na sasakyan. Umugong ang mga makina, nagsara ang mga pinto, umalingaw-ngaw ang tunog ng gulong sa putik. Tiningnan ko ang aking relo. 3:05 ng hapon.
Isang batang ama ang nagmamadaling dumaan, may dalang car seat sa isang kamay at naghihila ng maleta sa isa pa. Sumunod ang kanyang asawa, masayang nagkukwento tungkol sa mga plano sa hapunan ng Pasko. Ang kanilang mga boses ay kumupas habang sila ay nawala sa parking structure. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang text mula kay Veronica. Late pa rin kami. Maghintay ka. Maghintay ka. Hindi sorry o magmamadali o hindi makapaghintay na makita ka. Basta maghintay ka. Inayos ko ang aking mga gift bag sa paligid ng aking mga paa tulad ng makukulay na bantay. Ang kahon ng alahas ay nakapatong sa tumpok ni Veronica. Sa loob ng maliit na velvet na lalagyan na iyon ay 3 henerasyon ng kasaysayan ng pamilya Santos. Isinuot ng ina ni Margarita ang mga esmeralda na iyon sa kanyang kasal. Isinuot ni Margarita ang mga ito sa aming kasal. Ngayon ay kay Veronica na ang mga ito. Isa pang pamilya ang dumaan. Inirapan ng dalagitang anak ang isang sinabi ng kanyang ina, ngunit ngumingiti siya. Talagang ngumingiti. Ang uri ng ngiti na nagsasabing eksakto siya kung saan niya gustong maging. Kinuha ko ulit ang contact ni Veronica. Ang aking hinlalaki ay nakahimpil sa kanyang pangalan. Siguro dapat tawagan ko na lang si Marco. Lagi siyang mabilis sumagot, ngunit may pumigil sa akin. Sinabi ni Veronica na may pinagkakaabalahan silang kaguluhan sa Pasko. Siguro ay sobra lang ang pag-iisip ko. Ang mga automatikong pinto ay bumukas at nagsara habang dumarating at umaalis ang mga manlalakbay. Sa bawat pagkakataon, umasa akong tumingala. Sa bawat pagkakataon, mga estranghero ang dumaan nang hindi man lang sumusulyap. 3:15 ng hapon. Inilipat ko ang aking bigat mula sa isang paa patungo sa isa pa. Ang excitement na naramdaman ko pagbaba ng eroplano ay nagiging iba, isang bagay na hindi komportable, tulad ng pagsusuot ng sweater na lumiit sa labada. Kasya pa rin, ngunit walang pakiramdam na tama. Isang security guard ang dumaan, tumango ng magalang. Tumango ako pabalik at tiningnan muli ang aking telepono. Walang bagong mensahe, walang missed call, tanging ang lock screen photo na kinuha ko kay Ella noong nakaraang Pasko. Ang kanyang ngiti na may puwang sa ngipin ay maliwanag sa ilalim ng aming lumang Christmas tree. Iba ang Christmas tree ngayong Pasko. Nagpadala si Veronica ng mga litrato ng kanilang bagong bahay, puro puti at pilak na dekorasyon, perpektong magkakatugma, mukhang profesional, hindi tulad ng magulong homemade ornament explosion na laging gustong-gusto namin ni Margarita. Ngunit ayos lang iyon. Nagbabago ang mga tao, lumalaki, bumubuo ng sariling tradisyon. Sana lang ay mas masaya si Veronica nang marinig ang boses ko. Ang niyebe sa labas ay bumibigat. Nakikita ko itong umiikot sa ilalim ng mga ilaw ng kalye na automatikong bumukas sa kabila ng hapon. Disyembre sa Manila. Nakalimutan ko kung gaano kabilis lumalalim ang dilim. Ang aking relo ay nagpapakita ng 3:20 ng hapon ngayon. Maaga pa. Baka grabe ang trapiko sa araw ng Pasko. Naalala ko iyon noong bata pa si Veronica. At kami ay nagmaneho sa bahay ng aking ina. Lahat ng mga pamilya sa kalsada ng sabay-sabay, lahat ay medyo nahuhuli sa schedule. Hinila ko ang aking coat ng mas mahigpit at umupo upang maghintay. Lumayo sa pangunahing daloy ng mga manlalakbay, nakita ko ang isang hilera ng mga upuan na may unan malapit sa malalaking bintana. Perpekto. Inihila ko ang aking maleta at maingat na inayos ang mga gift bag sa paligid ng aking mga paa tulad ng isang makulay na kuta. Bawat bag ay maingat na pinili. Ang malalim na burgundy para kay Veronica, forest green para kay Marco, masiglang pula at ginto para sa maliit na si Ella. Ngunit ang totoong sorpresa ay wala sa mga bag na ito. Inabot ko ang aking panloob na bulsa ng coat at naramdaman ang malutong na gilid ng 3 sobre. May letterhead ng isang kilalang bangko sa Pilipinas, bawat isa ay selyado ng bigat na nangangahulugang seryosong usapan. Sa loob ng sobre ni Veronica, isang certified check na nagkakahalaga ng 3 milyon. Ang kay Marco ay naglalaman ng parehong halaga. Ang ikatlong sobre na nakatatak na pondo sa pag-aaral ay naglalaman ng P4 milyon na itinalaga para sa kinabukasan ng mga apo. Mahigit P10 milyon. Paggunita sa Pasko. Pagkamatay ni Margarita, ang pagbebenta ng Santos Auto Supply ang pinakamahirap na desisyon sa aking buhay.
30 taon ang pagbuo ng negosyong iyon mula sa isang garahe hanggang sa dolbesit nagpapabuting lokasyon sa buong bansa. Ngunit ang paglalakad sa mga pamilyar na pasilyo ng walang tawa niya na umaling-awngaw mula sa opisina, ang panunood sa mga empleyado na nakakaalala ng nagdadala siya ng homemade cookies tuwing Biyernes, naging hindi na ito matiis. Ang bentahan na nagkakahalaga ng halos 160 milyon ay nagbigay sa akin ng mga opsyon. Konserbatibong pamumuhunan, pinansyal na seguridad, at pinakamahalaga, ang kakayahang ipakita sa aking pamilya kung gaano sila kahalaga sa akin. Kinuha ko ang sobre ni Veronica at idinaan ang aking hinlalaki sa selyadong gilid. Ang P3 milyon ay kumakatawan sa mga buwan ng maingat na pagpaplano. Hindi sapat para maging labis o lumikha ng pag-asa, ngunit sapat na makabuluhan para gumawa ng malaking pagkakaiba. Siguro ay sa wakas ay titigil na siya sa pag-aalala tungkol sa mga gastos sa bahay. Siguro ay makapagbakasyon na sila ni Marco sa Europa na nabanggit nila noong nakaraang taon. Isang batang mag-asawa ang dumaan. Ang babae ay may hawak na baby carrier habang ang kanyang partner ay nagbalanse ng 2 paslit at isang diaper bag. Gumalaw sila na may galit na enerhiya ng mga bagong magulang na sumusubok na magmaneho sa biyahe sa Pasko. Naalala ko ang mga araw na iyon. Si Veronica, na 18 buwan pa lang ay umiiyak ng malakas sa kanyang unang flight habang kami ni Margarita ay salitan sa paglalakad sa pasilyo ng eroplano. Ngayon, si Veronica na ang magulang, ang responsableng adulto, ang taong nakikitungo sa kaguluhan ng Pasko at nahuhuli dahil ang buhay na may mga anak ay nangangahulugang walang nangyayari ayon sa schedule. Tiningnan ko muli ang aking relo. 3:35 ng hapon. Makatuwiran pa rin. Ang education fund ay ideya talaga ni Margarita. Nabanggit niya iyon sa isa sa aming huling pag-uusap bago tuluyang nawala ang kanyang boses dahil sa cancer. Ipangako mo sa akin na sisiguraduhin mong makakuha ng tamang edukasyon si Ella at ang iba pang mga apo. Laging nagmamahal ang kolehiyo. Hawak ko ang kanyang kamay at ipinangako. Ang check na ito ay tumupad sa pangako na iyon at higit pa. Pag-upo ng mas malalim sa upuan, inayos ko ang mga gift bag ayon sa tatanggap. Ang burgundy bag ni Veronica ay naglalaman ng kwintas na esmeralda na pag-aari ng lola ni Margarita. 3 henerasyon ng mga kababaihan ng pamilya Santos ang nagsusuot ng mga batong iyon. Ngayon ay lalagay sila sa leeg ni Veronica na nag-uugnay sa kanya sa isang pamana ng matatag na kababaihan na bumuo ng isang makabuluhang bagay. Nag-vibrate ang aking telepono, isa pang manlalakbay ang tumatawag sa isang tao. Ang kanilang boses ay umaling-awngaw sa waiting area. Natrap sa trapiko, ngunit darating kami agad. Nangangako ako. Agad? Iyan ang sinabi ni Veronica. Agad. Inayos ko ang gift bag upang hindi madurog ang mga ribbon at sumandal upang panoorin ang tuloy-tuloy na daloy ng mga pamilyang muling nagkakasama malapit sa mga exit door. Bawat yakap ay nagpapaalala sa akin kung bakit karapat-dapat ang paghihintay na ito. Ang mga check sa aking bulsa ay kumakatawan ng higit pa sa pera. Ito ay patunay ng pagmamahal ng isang ama, maingat na pinlano at tumpak na isinakatuparan. Kapag nakita ni Veronica ang P3 milyong halaga, lalaki ang kanyang mga mata sa parehong paraan nang siya ay 7 taong gulang at nakita ang bisikleta na inaasahan niya sa ilalim ng aming Christmas tree. Kapag napagtanto ni Marco na inisip din ng kanyang biyenan na isama siya ng pantay-pantay, lalalim ang kanyang paggalang sa akin. At kapag ipinaliwanag ko ang education fund, pareho nilang maiintindihan na hindi lang ako nag-iisip tungkol sa ngayon. Namumuhunan ako sa kinabukasan ng kanilang mga anak, karapat-dapat, sa bawat minuto ng paghihintay. Pagdating ng 4:30, naging hindi na komportable ang upuan na may unan. Sumakit ang aking likod mula sa pagkakaupo sa parehong posisyon at ang mga gift bag ay tila bumibigat sa bawat pag-ayos ko sa kanila. Ang mga pinto ng pasukan ng airport ay bumukas at nagsara ng mechanical na nagdadala ng mga bugso ng hangin ng Disyembre na tumatago sa aking woolen coat. Tiningnan ko ang aking relo. 4:47 ng hapon. Oras na para maghanap ng mas mainit na lugar.
Ang pagtitipon ng aking mga gamit ay nangangailangan ngayon ng madiskarteng pagpaplano. Ang hawakan ng maleta sa aking kanang kamay. 3 gift bag na nakasabit sa aking kaliwang braso. Ang natitirang mga bag ay nakakapit sa aking kaliwang kamao. Naglakad ako patungo sa pangunahing terminal area, palayo sa mga delikadong pinto ng pasukan na naglalabas ng malamig na hangin sa bawat pagbubukas. Ang coffee shop malapit sa Gate B15 ay nag-aalok ng maliit na mesa at mga upuan na mukhang mas komportable. Inayos ko ang aking makulay na kuta ng mga gift bag sa paligid ng mga paa ng mesa at umorder ng malaking kape mula sa isang pagod na barista na bumati sa akin ng maligayang Pasko ng may kasanayan at kahusayan. 5:15 ng hapon. Pinainit ng kape ang aking mga kamay, ngunit hindi nito natanggal ang ginaw na nanahan sa aking mga buto. Ang ibang mga manlalakbay ay dumaan sa aking mesa nang may layunin. Mga pamilyang papunta sa mga gate, mga mag-asawang nagkakayakapan pagkatapos ng matagumpay na pagsundo. Mga business traveler na nagche-check ng mga telepono habang mabilis na naglalakad patungo sa mga exit. Lahat maliban sa akin ay tila alam kung saan sila pupunta at kung kailan sila makakarating doon. Kinuha ko ang aking telepono at tinitigan ang contact information ni Veronica. Walang missed call, walang bagong mensahe mula sa maikling "maghintay ka" text, ilang oras na ang nakalipas. Hindi maaaring ganito kalala ang trapiko, hindi sa loob ng 3 oras. Pagdating ng 6 sawong, gutom na ang aking tiyan. Bumili ako ng sobrang presyo na sandwich mula sa coffee shop at kinain ito ng walang lasa habang pinapanood ang entrance area sa pamamagitan ng mga bintana. Sa bawat pagkakataon na may pamilyang lumapit, bumilis ang tibok ng aking pulso. Sa bawat pagkakataon na dumaan ang mga estranghero, lalo akong nadidismaya. 6:45 ng gabi, oras ng hapunan sa araw ng Pasko. Ang mga pamilya sa buong bansa ay nagtitipon sa paligid ng mga mesa, nagbabahagi ng mga kwento, nagbubukas ng mga regalo. Ako ay nakaupo mag-isa sa isang airport coffee shop, binabantayan ang mga gift bag na parang isang Santa Claus ng department store na naligaw. Ang makatuwirang bahagi ng aking isip ay nag-aalok ng mga paliwanag. Trapiko sa holiday, huling minutong paghahanda sa Pasko. Siguro ay nagkasakit si Ella at kailangan nilang maghanap ng yaya. Laging dramatiko si Veronica tungkol sa maliliit na abala, ngunit ang nakakaabala na boses sa likod ng aking ulo ay bumubulong ng iba't ibang posibilidad. 7:30 ng gabi. Nagsisimula ng magsara ang coffee shop. Ang mga upuan ay nakatumpok sa mga mesa. Pinupunasan ng barista ang mga counter ng may halatang pagod. Oras na para lumipat muli. Lumipat ako sa isang seating area malapit sa pangunahing information desk. Mas malapit sa central heating system ng airport. Ang aking mamahaling sapatos na balat ay nagkaroon ng hindi komportable na pressure points mula sa pagtayo at paglalakad na may mabibigat na bag. Ang kahon ng kwintas na esmeralda ay nakadikit sa aking tadyang sa pamamagitan ng bulsa ng aking coat, isang paalala ng pagmamahal na dala ko upang ibahagi. 8:15 ng gabi. Halos akin na oras na mula nang lumapag. Ito ay higit pa sa trapiko sa holiday, higit pa sa anumang makatwirang pagkaantala. Nakahanap ako ng tahimik na sulok malapit sa mga banyo at tinawagan ang numero ni Veronica gamit ang mga daliri na tila naninigas sa lamig. 2 beses nagring ang telepono bago narinig ang kanyang boses, matalim at balisa. "Papa, ano na naman ba?" Ngayon, na para bang ako ay patuloy na tumatawag sa halip na matiyagang naghihintay ng ilang oras. "Anak, medyo matagal na akong naghihintay. Gaano pa kaya katagal?" "Mga 50 minuto na lang maximum, Papa, at huwag na huwag kang tatawag ng taxi." Putol na ang linya bago ko pa matanong kung bakit magiging problema ang taxi. Tinitigan ko ang aking telepono. 15 na minuto maximum. Matapos ang 6 na oras, makakapangako siya ng 15 minuto ng may ganoong katiyakan. At bakit ang matinding pagbabawal laban sa pagtawag ng taxi? Kung sila ay talagang naantala dahil sa trapiko o emergency, hindi ba't ang taxi ang lohikal na solusyon? Ang mga tanong ay dumami sa aking isip tulad ng mga lamat sa yelo. Init.
iyon ang kailangan ko. Ang cafeteria malapit sa Terminal A ay nagniningning na may mainit na ilaw at ang pangako ng mainit na pagkain. Kinaladkad ko ang aking koleksyon ng mga bag sa pinakintab na sahig. Bawat hakbang ay umalingaw-ngaw sa aking pagod. 9 na oras mula nang lumapag. 9 na oras nang walang laman na pangako ni Veronica. Ang isang maliit na mesa malapit sa mga bintana ay nag-alok ng kanlungan. Inayos ko ang mga gift bag sa paligid ng mga paa ng mesa tulad ng makukulay na gwardiya. Bawat isa ay kumakatawan sa libu-libong piso ng maalalahanin na paghahanda. Ang kwintas na Esmeralda, ang Education Fund, ang mga check na nagkakahalaga ng 3 milyon na dapat ay magdudulot ng kagalakan, hindi kahihiyan. May kukunin ba kayo? Ang cafeteria worker ay tumingin sa akin ng may kasanayan na kabaitan. Kape, itim, at anumang sabaw na mayroon kayo. Ang tomato soup ay dumating ng maligamgam, ngunit ipinulupot ko ang aking mga malamig na kamay sa mangkok pa rin. Ang usok ay umakyat mula sa ibabaw na nagpapalabuan sa aking salamin. Sa pamamagitan ng condensation, ang aking refleksyon ay mukhang isang estranghero, pagod, matanda, hangal. Mahigit 10 milyong piso. Iyan ang halaga ng edukasyon ni Veronica sa akin. Ang numero ay lumitaw mula sa kailaliman ng aking alaala ng may kristal na kalinawan. 6 na taon ng pribadong kolehiyo, graduate school, sorority fees, study abroad sa Italy. Nag-overtime ako sa Santos Auto Supply tuwing weekend sa loob ng 4 na magkakasunod na taon upang bayaran ang mga bayarin na iyon. Habang ang ibang mga ama na kasing edad ko ay nag-go-golf o nagbabakasyon sa katapusan ng linggo kasama ang kanilang mga asawa, ako ay nasa tindahan, nag-o-order ng inventaryo, nagbabalanse ng mga libro, itinatabi ang bawat piso para sa kinabukasan ni Veronica. Nagbabala sa akin si Margarita, sinisira mo siya, Romeo. Hindi kanya kailanman pinasasalamatan para sa anuman. Ngunit binaliwala ko ang kanyang mga alalahanin. Si Veronica ay ambisyosa, determinado. Karapat-dapat siya sa bawat oportunidad na maibibigay ng pera. Lumiit ang sabaw habang bumabalik ang mga alaala. Araw ng graduation ni Veronica nang nagmaneho ako ng 8 oras upang dumalo sa kanyang seremonya. Gumugol siya ng 15 na minuto kasama ako bago nagmadali upang ipagdiwang kasama ang mga kaibigan. Walang nabanggit tungkol sa mga sakripisyo. Walang pagkilala sa mga extra shifts na pinagtrabahuhan ko upang bayaran ang diploma na iyon. Ang kanyang kasal, kung saan tila nahihiya siya sa aking simpleng talumpati tungkol sa pagsisikap at mga pagpapahalaga sa pamilya. Ang mga magulang ni Marco, edukado, sopistikado, ay nagbigay ng mahusay na toast tungkol sa literatura at pilosopiya. Nagkwento ako tungkol sa dignidad ng tapat na paggawa. Mga umaga ng Pasko nang binuksan niya ang mga mamahaling regalo ng may kaswal na pag-asa, na para bang ang aking pagkabukas palad ay kanyang karapatan sa kapanganakan kaysa sa aking pagpili. Bawat alaala ay mas masakit kaysa sa nauna. Kinuha ko ang aking wallet at tinitigan ang 3 selyadong sobre sa loob. Mahigit 10 milyon sa certified check. Mas maraming pera kaysa sa nakikita ng karamihan sa loob ng maraming taon. Kaswal na binaliwala ng maghintay ka at huwag kang tatawag ng taxi. Ang pagbabawal sa taxi ay nakakalito pa rin sa akin. Kung sila ay talagang naantala, bakit ipinagbabawal ang halatang solusyon? Maliban kung hindi sila naantala. Ang ideya ay tumama sa akin tulad ng malamig na hangin sa pamamagitan ng isang bukas na pinto. Paano kung ayaw lang talaga akong sunduin ni Veronica? Paano kung ito ay sadyang pagpapabaya na idinisenyo upang turuan ako ng isang aralin tungkol sa kaginhawaan o mga inaasahan? Naisip ko ang BMW na tinulungan ko siyang bilhin para sa kolehiyo, ang apartment deposit na binayaran ko, ang mga credit card bills na binayaran ko ng walang tanong. Bawat kilos ng pagmamahal ay isinalin sa suportang pinansyal. Bawat pagpapahayag ng pagmamalasakit ay sinusukat sa pera. Nagpalaki ba ako ng anak na babae o gumawa ng isang nagpapautang? Isang batang pamilya ang nakaupo sa mesa sa tapat ko, nagbabahagi ng French fries habang ang kanilang paslit ay nagkukulay gamit ang mga Crayola.
Salitan ang mga magulang sa pagpupunas ng mga daliri ng bata, tumatawa sa kanyang mga artistic na pagsisikap. Simple lang, libreng sandali, ang uri ng alaala sa Pasko na hindi nangangailangan ng checkbook o sakripisyo. Kailan naging transactional lamang ang aking relasyon kay Veronica? Ang aking telepono ay tahimik na nakalagay sa mesa. Walang tawag, walang text, walang paliwanag kung bakit ang kanyang 50 na minuto maximum ay umabot ng higit sa 30 minuto. Tiningnan ko ang aking mamahaling relo, ang ibinigay ni Veronica sa akin 3 Pasko na ang nakalipas, malamang ay binili gamit ang perang inilipat ko sa kanyang account. 9:05 ng gabi, oras ng hapunan sa araw ng Pasko. Ang mga pamilya sa buong Pilipinas ay nagtitipon sa paligid ng mga mesa, nagbabahagi ng mga kwento at pasasalamat. Ako ay nakaupo mag-isa sa isang airport cafeteria na napapalibutan ng mga gift bag na biglang naramdaman na patunay ng aking sariling kahangalan. May mali. Ang pagkaunawa ay tumama sa akin habang tinititigan ko ang aking telepono na nagpapakita ng 9:15 ng gabi. Hindi lang naantala, hindi lang walang konsiderasyon, mali. Nag-scroll ako sa aking call log. 31 na pagtatangka sa numero ni Veronica. 4 na beses na tinawagan ang telepono ni Marco. Lahat ay hindi sinagot, lahat ay binaliwala, walang tawag na ibinalik, walang nagpapaliwanag na text, tanging katahimikan na umabot ng 7 oras sa araw ng Pasko. Nanginginig ang aking mga kamay habang dinadayal ko muli ang numero ni Veronica, direktang voicemail. Veronica, si Papa ito, tawag 32. Pakiusap, anak, nag-aalala na talaga ako ngayon. Lampas 9:00 na ng gabi ng Pasko. Ipaalam mo lang sa akin na ayos ka lang. Tawag 33 kay Marco. Voicemail. Marco, si Roger ito. Nasaan ang lahat? Naghihintay ako sa airport ng 7 oras. Pakiusap, tawagan mo ako pabalik. Tawag 34 kay Veronica. Ring, ring, ring. Voicemail. Tawag 35. Ang aking mga daliri, naninigas sa lamig at pagod, ay nagkakamali sa mga numero. Voicemail muli. 35 na tawag. Walang aksidente ang nagpapabaya sa 35 na tawag. Walang trapiko ang nag-antala sa mga pamilya ng 7 oras ng walang komunikasyon. Walang makatuwirang paliwanag para sa antas ng katahimikan na ito, maliban kung sadyang iniiwasan nila ako. Ang kaisipan ay tumama tulad ng tubig na yelo sa aking mga ugat. Itinulak ko agad ito. Hindi, si Veronica ay maaaring makasarili at walang utang na loob. Ngunit hindi siya magiging malupit. Hindi ganito kalupit. Ngunit paano kung may nangyari? Paano kung nasa ospital sila, nasugatan, hindi makatawag? Paano kung may sakit si Ella at masyado silang nakatutok sa pag-aalaga sa kanya upang sagutin ang mga telepono? Kinuha ko ang aking mga gift bag nang nanginginig ang mga kamay. Oras na para kumilos. Oras na para alamin kung ano ang nangyayari. Ang pangunahing exit area ay puno ng aktibidad sa gabi. Mga manlalakbay na dumarating mula sa mga naantala na flight. Mga pamilyang nagtatapos ng mga reunion sa Pasko. Mga taxi driver na may hawak na karatula. Naghihintay ng kanilang mga pasahero. Nakahanap ako ng ride pickup zone at kinuha muli ang aking telepono. Denver Cab Company. Ang dispatcher ay sumagot ng may kasanayan na kahusayan. Kailangan ko ng taxi papuntang isang tanyag na nayon sa Metro Manila mula sa Ninoy Aquino International Airport. Ang aking boses ay mas matatag kaysa sa aking nararamdaman. Anong terminal? Pangunahing terminal, door 507 East. Address sa isang tanyag na nayon? Sinabi ko ang address ni Veronica, ang bahay na tinulungan kong mabili ang down payment. Isa pang P1 milyon na ibinigay ko ng walang tanong o pasasalamat. Ang fare ay halos 700. Darating ang taxi sa loob ng 12 minuto. 12 minuto. Matapos ang 7 oras, 12 minuto pa. Walang pakiramdam. Ipinosisyon ko ang aking sarili malapit sa itinalagang pick-up spot at tiningnan muli ang aking telepono. Walang missed call. Walang text. Walang paliwanag. 9:25 ng gabi. Tapos na ang hapunan sa Pasko. Ang mga pamilya sa buong Pilipinas ay nagpapahinga sa gabi. Nanonood ng mga pelikula, naglalaro ng board games, natutulog ang mga bata, napapalibutan ng mga punit na pambalot at mga bagong laruan.
Ako ay nakatayo sa labas ng isang airport sa lamig ng Disyembre, may dalang mga gift bag na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso, naghihintay ng taxi upang dalhin ako sa isang bahay kung saan sadyang iniiwasan ako ng sarili kong pamilya. Ang dilaw na taxi ay huminto ng eksakto alas 9:27 ng gabi. Ang driver, isang nasa edad na lalaki na may mabait na mata, ay tinulungan akong ilagay ang aking mga bag sa trunk. Christmas visit? Tanong niya habang umupo ako sa likod. Parang ganoon. Umalis ang taxi sa airport pickup area at pinanood ko ang mga ilaw ng terminal na lumiit sa rear window. 7 oras ng paghihintay, 35 na hindi nasagot na tawag, at mahigit 10 milyon sa mga regalo sa Pasko. Alinman sa malaking gulo ang aking pamilya o malapit na akong matuklasan kung gaano kaliit ang kahulugan ko sa mga taong isinakripisyo ko ang lahat. Pinainit ng heater ng taxi ang aking mukha, ngunit hindi nito kayang abutin ang lamig na nanahan sa aking dibdib. 12 oras. 7 oras ng paghihintay, 35 na hindi nasagot na tawag. Ang mga numero ay umalingaw-ngaw sa aking isip, tulad ng sirang plaka, habang si James ay nagmamaneho sa trapiko ng Pasko sa Manila. Mahabang araw sa airport? Tanong niya, sumusulyap sa akin sa rearview mirror. 12 oras na naghihintay ng pamilya na susundo sa akin. 12 oras? Umangat ang kanyang mga kilay. Mahirap ang biyahe sa Pasko. Family reunion. Parang ganon. Ang aking anak at ang kanyang asawa. Ang mga salita ay kakaiba sa aking bibig. Ang family reunion ay nagpapahiwatig ng kagalakan, pag-asam, init. Anong salita ang naglalarawan nito? Sigurado akong excited silang makita ka, sabi ni James nang may tunay na kabaitan. Tinitigan ko ang bintana sa mga bahay na pinalamutian ng mga Christmas lights. Sa likod ng mga nagliliwanag na bintana, naisip ko ang mga pamilyang nagtitipon sa paligid ng mga puno, nagbabahagi ng mga kwento. Ang mga lolo't lola ay may hawak na natutulog na mga bata. Normal na mga pamilya. Sana, sa wakas ay sagot ko, bagaman ang pag-asa ay lalong bumababa. Ang gift bag ay bahagyang dumulas habang lumiliko si James. Automatiko ko silang pinagmasdan, ang aking mga kamay ay nagdikit sa mamahaling pambalot na papel. Bawat bag ay kumakatawan sa mga oras ng maingat na pagpili. Milyon-milyong piso na ang maalalahanin na pagkabukas palad. Ang kwintas na esmeralda lamang ay nagkakahalaga ng higit sa buwan ng sahod ng karamihan sa mga tao. Kailan huling bumili sa akin si Veronica ng regalo na hindi perfunctory? Kailan huling tumawag siya upang makipag-usap nang hindi nangangailangan ng pera o pabor? Ang Pasko 2 taon na ang nakalipas ay lumitaw sa aking alaala nang may hindi komportable na kalinawan. Nagmaneho ako ng 4 na oras upang gugulin ang holiday sa pamilya ni Veronica. Balisa siya sa buong hapunan, patuloy na tinitingnan ang kanyang telepono, sumasagot sa mga text habang nagkukwento ako tungkol sa negosyong pinag-iisipan kong ibenta. Nang ibinigay ko sa kanya ang mamahaling hikaw na perlas, ang suhestyon ni Margarita mula 1 taon bago siya namatay, magalang na pinasalamatan ako ni Veronica at agad na bumalik sa kanyang telepono. Nagbigay ako ng mga dahilan noon. Bagong ina, abala kay Ella, labis na nabigatan sa pag-host ng holiday. Ngunit ngayon, habang tinititigan ang mga gift bag na ito sa taxi ni James, naaalala ko ang sakit ng pakiramdam na hindi ako nakikita sa sarili kong bahay ng aking anak. Taga Manila po ba kayo? Tanong ni James, na bumasag sa aking hindi komportable na pagmumuni-muni. Nagbuo ako ng negosyo dito. Auto parts 30 taon. Kahanga-hanga yan. Family business sana. Ang pag-amin ay lumabas bago ko pa mapigilan. Nag-aral si Veronica sa kolehiyo, graduate school. Mas magandang oportunidad kaysa sa pagtatrabaho kasama ng matandang papa. Tumango si James nang may pag-iisip. Mahalaga ang edukasyon, ngunit ang family business, espesyal din yan. Ang aking anak ay nagtatrabaho sa akin ng part-time, tumutulong sa dispatch. Ang kaswal na paraan niya sa pagbanggit sa kanyang anak, present tense, aktibong paglahok, ay nagbigay diin sa lahat ng nawawala sa aking relasyon kay Veronica. Kailan huling nagpakita si Veronica ng interes sa Santos Auto Supply?
Kahit na pinag-iisipan ko ang pagbebenta, ang kanyang mga tanong ay nakatuon sa pera, hindi sa pamana na tinatapos ko. 10:15 ng gabi. Dumaan kami sa isang kapitbahayan kung saan ang bawat bahay ay nagniningning na may ilaw. Isang pamilya ang naglalakad sa sidewalk. Hawak ng mga magulang ang mga kamay ng isang maliit na bata sa pagitan nila. Ang kanilang tawanan ay naririnig sa mga bintana ng taxi. Magandang gabi para sa Pasko, sabi ni James. Maganda para sa ilan. Para sa iba, ito ay nagiging pinakamalungkot na gabi ng taon. Ang aking telepono ay nanatiling tahimik sa aking kandungan. Walang missed call, walang humihingi ng tawad na text, walang paliwanag para sa 7 oras ng sadyang katahimikan. Dahil iyon ang nangyayari ngayon, hindi ba? Sadyang. Ang third time na tawag ay hindi binaliwala ng hindi sinasadya. May telepono ang mga emergency room. Kung sila ay nakikitungo sa isang krisis, may sasagot. May tatawag pabalik. May magmamalasakit ng sapat upang mapawi ang pag-aalala ng isang ama. Ang hindi komportable na katotohanan ay nanahan sa akin tulad ng bigat. Iniiwasan ako ni Veronica sa araw ng Pasko matapos akong lumipad sa buong bansa na may mga regalo na nagkakahalaga ng higit sa taunang kita ng maraming tao. Malapit na, anunsyo ni James habang lumiliko kami sa kalye ni Veronica. Anong numero ng bahay? Binigay ko sa kanya ang address. Ang bahay na tinulungan kong mabili sa kapitbahayan na ginawa kong posible para sa anak na hindi man lang nag-abalang tawagan pabalik ang kanyang ama. Huminto si James sa driveway sa likod ng isang silver Mercedes at isang blue BMW. 2 kotse, parehong may plaka ng Pilipinas, parehong malinaw na gumagana. Mukhang puno ang bahay ninyo, masiglang sabi ni James. Sa pamamagitan ng bintana ng taxi, tinitigan ko ang sala ni Veronica. Nagkalat ang ginintuang ilaw sa perpektong nakaayos na niebe. Sa loob, nakikita ko ang mga figura na gumagalaw sa paligid ng mesa ng hapunan. Tawanan, baso ng alak, ang hindi mapagkakamali ang init ng isang pagdiriwang ng Pasko ng pamilya nang wala ako. Sir, aabutin po ng 700. Ibinigay ko kay James ang 1,000 nang nanginginig ang mga daliri. Panatilihin mo ang sukli. Sigurado po kayong ayos lang kayo. Mukha kayong, ayos lang ako. Automatikong lumabas ang kasinungalingan. Tinulungan ako ni James na ibaba ang aking mga bag mula sa trunk. 6 na gift bag at isang maleta. Lahat ay patunay ng maingat na paghahanda ng isang ama para sa isang reunion na hindi kailanman nilayon na mangyari. Habang papalayo ang kanyang taxi, nakatayo ako mag-isa sa sidewalk, tinatagos ng malamig na hangin ang aking coat. 35 na hindi nasagot na tawag. 13 oras ng paghihintay at narito sila, ipinagdiriwang ang Pasko eksakto tulad ng kanilang pinlano. Nilapitan ko ang bintana ng sala ng maingat. Nakaupo si Roberto sa ulo ng mesa, masiglang nagkukwento habang may sinasabi. Tumatawa si Lourdes, pinupuno ang mga baso ng alak, tumango at ngumiti si Marco. Si Veronica, ang aking anak, ang tumanggap ng mahigit 10 milyong piso sa pamumuhunan sa edukasyon, ay mukhang ganap na relax, ganap na kontento. Walang isa sa kanila ang mukhang nag-aalala. Wala sa kanila ang mukhang mga taong umaasa nang nawawalang miyembro ng pamilya. Nang hina ang aking mga binti, ibinaba ko ang pinakamabigat na gift bag at sinuportahan ang aking sarili sa rehas ng veranda. Ang kahon ng kwintas na esmeralda ay nakadikit sa aking tadyang, isang matalim na paalala ng maling pagmamahal. May masayang wreath ang pintuan. Laging gustong-gusto ni Veronica ang mga dekorasyon sa Pasko. Binilhan ko siya ng kanyang unang Christmas tree noong siya ay 7 taong gulang. Tinulungan ko siyang magkabit ng mga ilaw bawat taon hanggang sa lumipat siya para mag-aral sa kolehiyo. Ngayon ay mayroon siyang magandang bahay, propesyonal na dekorasyon at isang pagdiriwang ng pamilya na sadyang idinisenyo upang ibukod ang kanyang ama. Nagring ako ng doorbell. May mga yabag na lumapit, bumukas ang pinto at lumitaw ang mukha ni Veronica sa puwang, namumula sa alak, relax mula sa hapunan, ganap na hindi handa sa kanyang nakita. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago sa loob ng ilang segundo. Sorpresa, pagkalito,
Pagkatapos ay isang bagay na malapit sa takot. Papa, ang kanyang boses ay masyadong mataas. Nandito ka. Pasensya na talaga. Nasiraan kami ng gulong papunta para sunduin ka. Humakbang ako pasulong kasama ang aking mga bag. Walang pagpipilian si Veronica kundi lumihis. Nasiraan ang gulong. Nagkumpas ako patungo sa driveway. Nakikita ko ang dalawang kotse diyan. Nakalimutan ko talaga na tawagan ka pabalik. Namatay ang aking telepono at pagkatapos ay nasira ang kotse ni Marco. Ang mga salita ay mabilis na lumabas. Bawat dahilan ay sumasalungat sa nakaraang dahilan. Pumasok ako sa mainit na bahay. Mabigat ang aking mga bag sa aking mga kamay. Nakikita ang dining room mula sa entryway. Walang laman na plato, mga baso ng alak, ang mga labi ng isang piging ng Pasko. Ang mesa ay inihanda para sa eksaktong bilang ng mga taong kasalukuyan. Walang bakanteng upuan, walang place setting na naghihintay para sa akin. Romeo. Tumayo si Roberto mula sa mesa, may tunay na sorpresa at init sa kanyang boses. Wala kaming ideya na nasa airport ka pa. Tumayo din si Lourdes, ang kanyang mukha ay nagpakita ng tunay na pag-aalala. Ikaw naman, siguradong pagod na pagod ka. 35 na tawag, Veronica. Maingat kong ibinaba ang aking mga bag, tumpak. 35. Ang silid ay nanahimik. Naramdaman ni Marco ang hindi komportable sa kanyang upuan, hindi makatingin sa aking mga mata. Susunduin ka na lang sana namin, patuloy ni Veronica ng desperado. Hindi ba, Marco? May binulong si Marco tungkol sa mga teknikal na problema, ngunit kulang sa paninindigan ng kanyang boses. Mukha siyang taong nahuli sa webs ng kasinungalingan ng kanyang asawa. Nakita kong nakapaghapunan kayo nang wala ako, tahimik kong sabi. Mukhang nalilito si Roberto. Sabi ni Veronica, bukas pa raw ang dating mo na naantala ang flight mo. Tumahimik ang dining room tulad ng isang mahigpit na kawad. Nawala ng kulay ang mukha ni Veronica. Biglang naging kawili-wili kay Marco ang kanyang baso ng alak. Bukas ng umaga, dahan-dahan kong inulit. Mabilis na gumalaw si Lourdes upang basagin ang tensyon. Roger, ikaw naman, siguradong nagugutom ka. Kukuha ako ng sariwang plato. Nagmadali siya patungo sa kusina. Ang mga instinto ng ina ay nanaig sa awkwardness. Nagkumpas si Roberto sa isang bakanteng upuan sa tabi niya. Malinaw na pinoproseso ng kanyang isip bilang isang huwes ang pagkakaiba sa pagitan ng sinabi ni Veronica sa kanila at ng kung ano talaga ang nangyayari. Pakiupo, sabi ni Roberto ng may init. Aayusin namin ang lahat ng ito, ngunit kailangan mo munang kumain at magpahinga. Umupo ako sa upuan, maingat na inilagay ang aking mga gift bag sa tabi ko. Ang mamahaling burgundy bag na naglalaman ng kwintas na esmeralda ni Veronica ay nakasandal sa aking binti, isang paalala ng maling pagkabukas palad. Naglunsad si Veronica ng kinakabahang pag-uusap. Ayos lang si Papa. Hindi ba, Papa? Medyo nalito lang sa mga kotse. Alam mo naman kung gaano kagulo ang biyahe sa Pasko. 35 na tawag sa telepono, tahimik kong sabi na bumasag sa kanyang pag-uusap. Nahulog ang tinidor ni Marco sa kanyang plato. Nagbalik si Lourdes na may mainit na plato ng pabo at mga palamuti. Inilagay ito sa harap ko ng may banayad na kahusayan. Dapat mong ikuwento sa amin ang tungkol sa iyong flight, Roger. May masamang panahon ba? Talagang nakakatakot ang mga pagkaantala sa holiday. Walang issue sa panahon, sagot ko. Tinatanggap ang kape na ibinuhos niya. Malinaw ang kalangitan buong araw. Bahagyang umusad si Roberto. So dumating ang flight mo sa oras. 2:47 ngayong hapon. Maingat akong kumain ng pabo, bagaman nawala na ang aking gana ilang oras na ang nakalipas. Dumating eksakto sa itinakdang oras. Ang matematika ng panloloko ay nag-udyok sa hangin. Kung ang flight ko ay dumating ng 2:47 ng hapon at ngayon ay lampas alas 11 na ng gabi, ibig sabihin ay 8 oras. Sabi ni Roberto, ang kanyang boses ay nagkaroon ng tono ng isang taong sanay sa pagsusuri ng mga katotohanan. Nandito ka na ng 8 oras.
Mabilis na sumingit si Veronica. Hindi, kararating lang niya. Ang mga kotse ay... Naghintay ako sa airport, simple kong sabi. Tinawagan ko si Veronica ng maraming beses. Walang sumagot. Lumipad ang kamay ni Lourdes sa kanyang puso. Naku po, ikaw ay nasa airport mag-isa ng 8 oras sa araw ng Pasko? May binulong si Marco tungkol sa mga teknikal na kahirapan, ngunit kulang sa paninindigan ang kanyang boses. Hindi siya makatingin sa kahit sino, lalo na sa kanyang ama. Romeo, maingat na sabi ni Roberto, kung kailangan mo ng transportasyon, dapat ay tinawagan mo kami. Agad kaming darating. Hindi ko memorize ang numero ninyo at patuloy akong umaasa na... Sumulyap ako kay Veronica na mahigpit na humahawak sa kanyang baso ng alak kaya't namumuti ang kanyang mga buko. Patuloy akong umaasa na may sasagot kapag tumawag ako. Inabot ni Lourdes ang aking kamay at marahang hinawakan. Kawawa ka naman, 8 oras at wala kaming ideya. Akala namin ay bukas pa ang dating mo. Iyan ang sinabi ni Veronica sa inyo. Kinumpirma ko. Muling tumahimik ang silid. Ang nerbiyos na tawa ni Veronica ay pumuno sa kawalan tulad ng mga kuko sa pisara. Well, nandito na siya ngayon, masiglang sabi niya. Iyon ang mahalaga, hindi ba Marco? Tumango si Marco ng walang sigla, iniiwasan pa rin ang pagtingin sa lahat ng nasa mesa. Ang ekspresyon ni Roberto ay nagbago. Bilang isang retiradong huwes, ginugol niya ang mga dekada sa pakikinig sa testimonya. Pagtimbang ng ebidensya, pagtuklas ng mga hindi pagkakapare-pareho. Sinabi sa kanya ng kanyang manugang na si Romeo ay hindi darating hanggang bukas. Ngunit narito si Romeo, naghintay ng 8 oras para sa pagsundo na hindi kailanman dumating. Veronica, dahan-dahang sabi ni Roberto. Marahil ay maipaliwanag mo ang pagkalito tungkol sa oras ng pagdating ni Romeo. Siguro ay mali ang pagkakaintindi ko, tumaas ang boses ni Veronica. Alam mo naman kung paano iyan sa mga plano sa biyahe. Nagbabago ang mga bagay. Ngunit si Roberto ay hindi madaling nasisiyahan sa malalabong paliwanag. Ang kanyang mga mata ay gumalaw mula kay Veronica patungo kay Marco patungo sa akin, na bumubuo ng isang larawan na malinaw na nakakagulo sa kanya. Patuloy akong kumain ng mekanikal, walang lasa ang bawat kagat. Ang gift bag ay nakaupo sa tabi ng aking upuan, tulad ng mga nag-aakusa na puno ng mga pagpapahayag ng pagmamahal para sa mga taong sadyang pinabayaan ako. Excuse me, tahimik kong sabi, inilapag ang aking tinidor. Kailangan kong gumamit ng banyo. Agad na nagpakita ng pag-aalala si Lourdes. Siyempre, iho, doon sa pasilyo, unang pinto sa kanan. Dahan-dahan akong naglakad sa madilim na pasilyo. Ang aking mga yabag ay pinawi ng makapal na karpet na tinulungan kong bilhin ni Veronica. Ang pintuan ng banyo ay bahagyang nakabukas, ngunit pinatigil ako ng mga boses mula sa kusina. Sina Veronica at Marco ay nag-uusap ng pabulong, iniisip na mag-isa lang sila. Sana hindi na lang siya nagpakita ngayong gabi, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay nagdadala ng pagkairita na itinago niya buong gabi. Ang aking kamay ay nanigas sa hawakan ng pintuan ng banyo. Palagi niya tayong kinahihiya sa harap ng iyong mga magulang, sagot ni Veronica. Ang kanyang tono ay kaswal, walang pakialam. Ang mga nakakatawang kwento tungkol sa pagbuo ng kanyang negosyo mula sa wala na para bang siya ay isang uri ng mogul. Ang mga salita ay tumama tulad ng pisikal na suntok. Mga nakakatawang kwento, itinayo ko ang Santos Auto Supply mula sa 250,000 na pautang upang maging isang multimilyong pisong imperyo. Hindi lang talaga naiintindihan ng iyong papa kung paano kumilos sa paligid ng mga tao tulad ng aking mga magulang, patuloy ni Marco. Ang paraan niya sa pagsasalita, ang kanyang mga gawi, nakakahiya. Ang mga taong tulad ni na Roberto at Lourdes, mga taong laging nagbigay sa akin ng respeto at init. Umasa ako na kung babalewalain natin siya nang matagal ngayong araw, uuwi na lang siya, sabi ni Veronica, at narinig ko ang kalansing ng mga pinggan na inilalagay sa dishwasher. Baka makuha niya ang hint na hindi talaga natin gustong marinig. 13 oras. 13 oras ng sadyang kalupitan
na idinisenyo upang paalisin ako. Nanghina ang aking mga binti. Kinapitan ko ang frame ng pinto para sa suporta, pinipilit ang sarili na patuloy na makinig. Ang paraan niya sa pagsasalita tungkol sa kanyang maliit na tindahan ng auto parts na para bang nagtayo siya ng Microsoft o kung ano. Mahinang tumawa si Veronica. Nakakahiya lang. Maliit na tindahan ng auto parts. 12 lokasyon, 30 taon ng 16 na oras na araw, mga napalampas na bakasyon, isinakripisyo ang kaginhawaan, lahat para lang magkaroon siya ng bawat oportunidad na hindi ko kailanman naranasan. Baka sa susunod na Pasko ay huwag na lang natin siyang imbitahin, suhestyon ni Marco. Sabihin natin na pupunta tayo sa labas ng bayan o kung ano paman. Perfect! Madaling sumang-ayon si Veronica. Ang iyong mga magulang ay napaka-sopistikado, napaka-edukado. May mabuti namang intensyon si Papa, ngunit hindi lang siya ang kanilang tipo. Ang lahat ng working class charm na iyon ay maaaring ayos lang noong mas bata pa ako. Ngunit ngayon, hindi ang kanilang tipo. Si Roberto, na gumugol ng 30 minuto noong nakaraang Pasko sa pagtatanong ng mga thoughtful na tanong tungkol sa pamamahagi ng auto parts. Si Lourdes, na nakinig ng may tunay na interes sa aking mga kwento tungkol sa pilosopiya ng customer service. Naging mababaw ang aking paghinga, matalim. Bawat salita ay mas malalim na inukit sa natitira sa aking pagiging ama. At least ang sitwasyon sa pera ay malapit ng maayos, sabi ni Veronica. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng mas praktikal na tono. Kapag siya, well, alam mo na, ang mana, pagkatapos ay hindi na natin kailangang magkunwari na nagmamalasakit sa mga awkward na pagtitipon ng pamilya. Ang mana, hinihintay nila akong mamatay. Nakatayo ako sa pasilyo na iyon, napapalibutan ng init ng isang bahay na tinulungan kong bilhin. Nakikinig sa aking anak na tinatalakay ang aking kamatayan, tulad ng isang transaksyon sa negosyo. Ang kwintas na esmeralda sa bulsa ng aking coat. 3 henerasyon ng kasaysayan ng pamilya ay biglang naging isang biro. Mamahaling biro sa isang hangal na matanda. Isang bagay sa loob ko ang nagkristal, tumigas. Ang nasasaktang ama ay nagsimulang magbago sa iba pa. Inabot ko ang aking coat at naramdaman ang mga selyadong sobre na naglalaman ng 10 milyon. Perang plinano kong ibigay ng malaya, masaya mula sa pagmamahal. Ngayon ay magsisilbi ito ng ibang layunin. Itinayo ko ang aking mga balikat at hinawakan ang aking wallet. Naramdaman ang outline ng mga check sa loob. Gusto ni Veronica ang aking pera. Makukuha niya ito, ngunit kailangan niyang pagtrabahuhan ang bawat nakapanlulumong sentimo. Ang aking mga yabag ay sadyang umaling-awngaw habang naglalakad ako pabalik sa kusina. Sina Veronica at Marco ay naroon pa rin. Naglo-load ng dishwasher. Ang kanilang mga boses ay ibinaba na ngayon sa normal na pag-uusap. Tumingala sila nang pumasok ako. Ang mukha ni Veronica ay nagpakita ng kaswal na pagtatanong. Ang ekspresyon ng isang taong umaasa sa kanyang ama na bumalik mula sa banyo, hindi isang taong malapit nang humarap sa nakapanlulumong kahihinatnan. Narinig ko ang bawat salita na sinabi ninyo. Ang pinggan sa kamay ni Veronica ay dumulas. Sana ay nabasag ito sa sahig kung hindi ito sinalo ni Marco ng mabilis. Papa. Ang boses ni Veronica ay lumabas ng maliit, hindi sigurado. 13 oras sa airport, patuloy ko. Ang aking boses ay kontrolado ngunit tumataas. 35 na hindi nasagot na tawag sa telepono at kayong dalawa ay narito at tinatalakay kung paano ko kayo kinahihiya sa harap ni na Roberto at Lourdes. Nawala ng kulay ang mukha ni Veronica. Humakbang pa atras si Marco, bumangga sa counter. Papa, hindi mo naiintindihan. Hindi namin sinasadya ang pag-uusap na iyon tungkol sa iyo. Mabilis na lumabas ang mga salita ni Veronica. Kinuha mo ito out of context. Context? Humakbang ako palapit, hinarangan ang kanilang daan patungo sa dining room. Sinabi mong sana hindi ako nagpakita ngayong gabi. Tinawag mong nakakatawa ang kwento ng aking negosyo. Nagplano kayong huwag na akong imbitahin sa Pasko ulit. Hindi namin kailanman sinadyang saktan ka. Tumaas ang boses ni Veronica,
mas desperado. Talagang nasira ang kotse. Nagkumpas ako patungo sa bintana na nakaharap sa driveway. Dalawang kotse diyan, parehong gumagana ng perpekto. Parehong available upang sunduin ang iyong ama na naghintay ng 13 oras sa airport sa araw ng Pasko. Ninerbiyos na naglinis si Marco ng kanyang lalamunan. Siguro ay hindi lang namin maipaliwanag ng maayos ang aming sarili, mahabang araw para sa lahat. Ipapaliwanag ng maayos ang inyong sarili? Ang aking boses ay nagdala ng Byzantine Pro na taon ng natuklasang pagkadismaya. Pinagtawanan ninyo ang aking maliit na tindahan ng auto parts. Dahil sa pilokasyon, Marco, 30 taon ng 16 na oras na araw para magkaroon si Veronica ng lahat ng hindi ko kailanman naranasan. Nag-o-overreact ka, sabi ni Veronica, ngunit pumiyok ang kanyang boses. Mahal ka namin, alam mo iyan. Mahal ako. Ang salita ay naging mapait sa aking bibig. Sinabi mo kay Marco na kapag namatay ako at nakuha ninyo ang mana, hindi na ninyo kailangang magkunwari na nagmamalasakit sa mga awkward na pagtitipon ng pamilya. Nanahimik ang kusina, maliban sa hum ng refrigerator at ang malayo na tunog ng pag-uusap ni na Roberto at Lourdes mula sa dining room. Tinitigan ako ni Veronica ng malawak ang mga mata. Paano mo hindi ka nakatayo sa pasilyo? Oo, nakikinig ako sa aking anak na tinatalakay ang aking kamatayan tulad ng isang transaksyon sa negosyo. Ganun na nga. Ninerbiyos na naglinis si Marco ng kanyang lalamunan, tumitingin sa lahat maliban sa aking mukha. Mali lang ang pagkakaintindi ng iyong papa sa aming ibig sabihin, Veronica. Dapat tayong huminahon at mag-usap ng makatuwiran. Mali ang pagkakaintindi. Kinuha ko ang aking telepono at ipinakita sa kanila ang call log. 35 na pagtatangka. Gusto ba ninyong ipaliwanag ko kung paano ko rin iyon na mali ng pagkakaintindi? Sinubukan ni Veronica ang ibang paraan. Ang kanyang boses ay naging mapakiusap. Papa, stress lang kami. Naging napakagulo ng araw na ito at sinabi namin ang mga bagay na hindi namin sinasadya. Stress. Pinutol ko siya. Nakarelax kayo, komportable. Nagpaplano ng aking pagbubukod mula sa mga darating na holiday habang ako ay nakaupo 12 milya ang layo. Nagtataka kung patay na kayo sa isang aksidente sa kotse. Ang mga boses mula sa dining room ay humina. Marahil ay nagtataka sina Roberto at Lourdes kung bakit ang tagal. Mga taong tulad ni na Roberto at Lourdes, patuloy ko, inulit ang eksaktong parirala ni Veronica. Masyadong sopistikado para sa isang taong may working class mannerisms. Iyan ba ang sinabi mo sa kanila kung bakit hindi ako darating hanggang bukas? Ang bibig ni Veronica ay bumukas at nagsara ng walang tunog. 24 na taon, tahimik kong sabi. 24 na taon ng paniniwala na nagpalaki ako ng isang anak na nagmamahal sa kanyang ama. Ngayong gabi ay natuklasan ko na nagpalaki ako ng isang taong nahihiya sa akin. May mga yabag na lumapit mula sa dining room. Lumitaw si Roberto sa pintuan, sinundan agad ni Lourdes, parehong may ekspresyon ng pag-aalala. Ayos lang ba ang lahat? Tanong ni Roberto. Malinaw na nadarama ng kanyang mga instinto bilang huwes ang tensyon. Narinig namin ang mga boses. Roberto, Lourdes, sabi ko, matatag ang aking boses. Pakiusap, pumasok kayo. May mga bagay kayong kailangang malaman. Binaril ako ni Veronica ng nakakataranta na tingin. Papa, pakiusap, huwag. Huwag ano? Pinutol ko siya. Huwag mong sabihin sa kanila ang totoo. Lumipat kami sa sala. Umupo sina Roberto at Lourdes sa sopa, habang sina Veronica at Marco ay nanatiling nakatayo, halata ang kanilang pagkairita. Ipinosisyon ko ang aking sarili malapit sa aking mga gift bag. Ang mga makukulay na pakete ngayon ay naglilingkod sa ibang layunin. Roberto, tinanong mo kanina tungkol sa pagkaantala ng aking flight. Simulan ko. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano talaga ang nangyari. Sinubukan ni Veronica na magambala. Papa, siguro ay dapat nating pag-usapan ito ng pribado. 13 oras, patuloy ko. Direktang nakikipag-usap kina Roberto at Lourdes. Gumugol ako ng 13 oras sa Ninoy Aquino International Airport ngayon. Tinawagan ko si Veronica ng 35 beses. Walang sumagot.
Lumipad ang kamay ni Lourdes sa kanyang puso. 13 oras sa araw ng Pasko. Ngunit ang problema sa kotse, simulan ni Roberto. Pagkatapos ay tumigil habang pinoproseso niya ang timeline. Ang kanyang isip bilang isang abogado ay malinaw na gumagana sa mga hindi pagkakapare-pareho. Walang problema sa kotse, simple kong sabi. Dalawang gumaganang sasakyan ang nasa driveway buong araw. Sadyang binaliwala nila ang aking mga tawag dahil umasa sila na susuko ako at uuwi na. Naging madilim ang mukha ni Roberto. Hindi ito katanggap-tanggap. Paano ninyo nagawang tratuhin si Roger ng ganito? Nagkamali kami, sabi ni Veronica ng desperado. Ngunit maipapaliwanag namin. Nagkamali kayo? Ang boses ni Lourdes ay nagdala ng moral na galit ng isang taong gumugol ng mga dekada sa pagtuturo sa mga kabataan tungkol sa etika. Sadyang iniwan ninyo siya sa airport sa Pasko. Inabot ko ang burgundy gift bag at kinuha ang unang sobre. Dumating ako dito ngayong gabi na may mga regalo sa Pasko, mga mapagbigay na regalo. Ang sobre ay naramdaman na makabuluhan sa aking mga kamay. Ay official na letterhead ng bangko, certified funds, maingat na pagpaplano. Ang check na ito, itinuro ko ang sobre ni Veronica, ay para sa P3 milyon. Ang kay Marco ay naglalaman ng parehong halaga. Ang education fund para kay Ella ay nagkakahalaga ng fee 4 milyon. Naging maputla ang mukha ni Veronica. Papa, mahigit 10 milyon, patuloy ko. Perang plinano kong ibigay ng malaya mula sa pagmamahal. Nahanap ni Marco ang kanyang boses. Maaayos namin ito. Pakiusap huwag gumawa ng permanenteng desisyon batay sa isang masamang gabi. Tiningnan ko sina Roberto at Lourdes habang naghihintay ako sa airport, nagtataka kung patay sila sa isang aksidente. Nandoon sila, naghahapunan ng Pasko, at pagkatapos, narinig ko silang tinatalakay kung paano ko sila kinahihiya sa inyo, kung paano ang aking mga kwento sa negosyo ay nakakatawa, kung paano hindi ko alam kung paano kumilos sa paligid ng mga taong tulad ninyo. Tumayo si Roberto, namumula ang kanyang mukha sa galit. Romeo, ako ay lubos na nahihiya sa pag-uugali ng aking anak. Hindi ito matatanggap. Ang pera ay maglalaan para sa aking paglalakbay sa Europa sa halip, anunsyo ko. Inilagay ang mga check pabalik sa aking coat. Para sa aking testamento, nakasalukuyang nag-iiwan ng aking buong ari-arian kay Veronica, agad itong magbabago. Ang pagpipigil ni Veronica ay sa wakas ay nabasag. Hindi mo sinasadya iyan. Pamilya tayo. Pamilya? Tiningnan ko siya ng malamig ang mga mata. Ang pamilya ay hindi nag-iiwan sa isa't isa sa Pasko. Ang pamilya ay hindi nanunuya sa trabaho ng isa't isa sa buhay. Ang pamilya ay hindi nagpaplano na ibukod ang isa't isa mula sa mga darating na holiday. Inabot ni Lourdes ang aking braso ng marahan. Romeo, wala kaming ideya sa iyong dinanas. Nakakapanlumo ito. Halos 170 milyon, sabi ko, pinapanood ang mukha ni Veronica. Yan ang halaga ng gabing ito sa inyo. O, ang agarang regalo, kasama ang inyong mana, nawala. Nanahimik ang silid. Maliban sa tiktak ng mamahaling orasan ni Veronica, binili, walang duda, gamit ang perang ibinigay ko sa loob ng maraming taon. Ang The Peninsula Manila ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng kalye ng downtown habang humihinto ang aking taxi sa pasukan. Alas 1:30 ng umaga, ngunit mas gising ako kaysa sa loob ng maraming taon. Tinulungan ako ng doorman sa aking mga bagahe. Isang maleta na lamang ngayon, walang gift bags na nagpapabigat sa aking mga braso o sa aking konsensya. Ang mga chandelier na kristal ay nagbigay ng mainit na ilaw sa mga marmol na sahig habang lumalapit ako sa reception desk. Sa likod ng pinakintab na counter, isang dalaga na may mabait na mata ang tumingala mula sa kanyang computer. Maligayang pagdating sa The Peninsula Manila, paano ko po kayo matutulungan ngayong gabi? Kailangan ko ng tirahan para sa isang matagalang pananatili, sabi ko. Ang aking boses ay nagdadala ng bagong kumpiyansa. At least isang buwan, marahil mas matagal. Siyempre sir, mayroon kaming magagaling na long-term rates na available.
Ang kanyang mga daliri ay gumalaw ng mahusay sa keyboard. Business o leisure? Pure leisure. Ang mga salita ay kakaiba, ngunit kahanga-hanga. Nagsisimula ako ng isang ganap na bagong kabanata sa aking buhay. Ngumiti siya ng tunay. Napakagaling. Mayroon po ba kayong partikular na amenities na gusto ninyong tiyakin na kasama? Naisip ko ang bahay ni Veronica, ang bahay na tinulungan kong bilhin, kung saan ako ay itinuring na abala. Ang pinakamahusay na tirahan na mayroon kayo. Walang problema ang pera. 20 minuto pagkatapos, nakatayo ako sa isang corner suite na tinatanaw ang lungsod. Ang mga bintana mula sa sahig hanggang kisame ay nagpakita ng mga ilaw ng Manila na umaabot patungo sa mga bundok. Inilagay ko ang aking maleta sa king-sized na kama at naglakad sa bintana, idinikit ang aking palad sa malamig na salamin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, gumagastos ako ng pera para sa aking sarili. Ang leather chair sa mahogany desk ay naramdaman na marangya habang umupo ako kasama ang komplementaryong laptop ng hotel. Ang mga website ng paglalakbay sa Europa ay pumuno sa screen. Ang rehiyon ng Tuscany ng Italy, ang Loire Valley ng France, ang mga coastal cities ng Spain. Ang Cis de Million ay maglalaan para sa mga buwan ng first-class accommodation, mga Michelin-starred na restaurant, mga pribadong tour ng mga art gallery na pinapangarap kong bisitahin. Kinuha ko ang aking wallet at tiningnan ang espasyo kung nasaan ang mga check ni na Veronica at Marco. Walang laman ngayon, ngunit hindi sa pagkawala kundi sa posibilidad. Ang mga sobre na iyon ay ligtas na nasa bulsa ng aking coat kasama ang education fund ni Ella. Pera na lilikha ng mga alaala para sa akin sa halip na pondohan ang kawalang utang na loob. Nag-vibrate ang aking telepono na may text message. Veronica, Papa, pakiusap tawagan mo. Maayos natin ito. Binura ko ito nang hindi sumasagot. Ang telepono ng hotel ay nakalagay sa tabi ng isang leather portfolio. Inangat ko ang receiver at dinayal ang concierge. Magandang gabi, G. Santos. Paano namin mapapaganda ang inyong pananatili? Gusto kong makipag-usap sa isang tao tungkol sa mga European travel package bukas. Ang pinakakomprehensibong option na available. Siyempre, ayusin ko ang aming premier travel consultant upang makipagkita sa inyo sa inyong kaginhawaan. Mayroon po ba kayong partikular na rehiyon na interes? Lahat sila, sabi ko. Nabigla sa kalayaan sa pahayag na iyon. Mayroon akong oras at mga resources upang makita ang anumang interes sa akin. Pagkababa ng telepono, naglakad ako patungo sa banyo. Mga marmol na counter, heated floors, isang soaking tub na maaaring kasya ang 2 tao ng komportable. Ang mukha sa salamin ay mukhang iba kaysa kaninang umaga. Pagod, oo, ngunit hindi talunan. Ang mga mata ay nagtatago ng isang bagong bagay. Kasiyahan. Bumalik ako sa desk at binuksan ang portfolio, nakahanap ng eleganteng stationery ng hotel. Gamit ang gintong ballpen ng hotel, nagsimula akong gumawa ng mga tala. Spring sa Italy, summer sa French Riviera, fall sa Spain, winter saan man tumawag ang init sa akin. Walang schedule na idinidikta ng mga walang utang na loob na anak. Walang pagbisita sa Pasko sa mga taong nanunuya sa aking trabaho sa buhay. Wala nang pagsasakripisyo ng aking kaligayahan para sa mga taong nakikita ang aking pagkabukas palad bilang kahinaan. Ang orasan sa bedside table ay nagpapakita ng 1:55 a.m. Sa loob ng 6 na oras, tutulungan ako ng travel consultant na magplano ng mga adventure na ipinagpaliban ko sa loob ng mga dekada. Sa isang linggo, maaaring sumakay ako ng flight patungong Roma. Sa isang buwan, maaaring umiinom ako ng alak sa isang Tuscan vineyard, nagkukwento sa mga taong maaaring pahalagahan sila. Sumandal ako sa upuan at tumingin sa mga ilaw ng lungsod, nakaramdam ng tunay na kalayaan sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mangyaring i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang inyong mga impresyon sa kwentong ito sa mga komento. Upang pakinggan ang susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.